Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kay kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, ginhipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari yan! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News Subo adlaw sa Biyernes, Nobyembre 14, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Maclay. Nagkaroon sa mga headline. Asod-asod nga bomb threat na ginrespondoran sa kapulisan sa syudad sa Iloilo. Old sites ang ISATU liwat nga inspection sa kapulisan kasunod sa makapagbaton sa bomb threat sa Bulutuan. Mayor Raisa Treñas nagpahayag sa pagkabalaka sa asod-asod nga bomb threat sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Temporary open sidewalk vending pasugtan sang Iloilo City Government. DSWD Field Office 6 nagpalabot sang cash aid sa mga napektuhan sang bagyo sa Capiz. Ginapasuni pagkat sa mga barangay official sa ginapanagtag na AX. Ginpakamalaot sang DSWD. Kag SEC Iloilo ginbasang kadbang kampanya kontra investment kag Ola Scam. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asod-asod nga bomb threat sa Iloilo, madasig nga ginaktuhan sa Police Regional Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarrosa. Ginakondinar sa Police Regional Office 6 ang asod-asod nga bomb threat nga nagbuhat sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang bomb threat nagbuhag sa University of San Agustin Sambag Campus, Haro, Iloilo City, West Visayas State University, Haniway Campus, Haniway, Iloilo, kay Iloilo Science and Technology University, La Paz, Iloilo City. Sa pagkabaton sa impormasyon, nagpatikat sa clearing kag inspeksyon ng kapulisan, explosives and ordnance disposal kag K9 units sa mga eskwelahan kay ilaging deklara nga safe matapos nga wala sang bomba nga nakitaan. Apisar nga safe kay wala sang bomba nga nakitaan, ginpanugyanan sa PRO sa isang publiko nga ang paghimo sang bomb joke o kon bomb threat isa ka criminal offense. Karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan agon matunod ang mga salikod sang pagpamaho. Ginpasiguro sang PRO 6 nga prioridad sa kapulisan ang safety sang tanan nga pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. All sites ang ISATU cleared sa bomba tao sa likod sa pamamahog. Plano pasakaan sa Bulutuan sa tion nga matumod sang tagdumalahan. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Matapos makabaton sa bomb threat ang ISATU main campus sa Burgos, La Paz, hindi nga nagpatigayan sa inspeksyon ang EOD sa area. Agud sukyaron ang lugar. Matapos ang pila ka oras nga pagpangusisa sa explosive ordnance unit sa ICPO, sunod na Dr. Heinz Gumakil tagpangabas ang ISATU, cleared na ang Bulutuan sa bomba. So interview sa matapos ang media ginpahayag ng siningo mayara na sila sa ginasuspetsahan na sa likod sa pagpamahog. Ginsuspende naman ang klase sa Bulutuan samtang nagpatigayon sa online class sa hapon. Halin sa old site, nagpatigayon man sa inspeksyon ang EOD kag Iloilo City Police Office sa new site.
Suno kay gumakil ini ning una kay ginan nga nakabaton sa bomb threat ng universidad sa diin bahayag sa tagdumalahan na mahimo pasagaan sang kaso ang suspect pananglit ini ang matumon sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas nagpahayag sang pagkabalaka sa asod-asod nga bomb threat sa mga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Taros, Nagpahayag sa pagkabalaka si Mayor Raisa Treñas sa asod-asod nga bomb threat sa syudad sang Iloilo. Sa kay Treñas, dismayado ini mga apektado ang klase sa mga eskwelahan kag nagadala ini sang kahadlok sa mga manunodlo, estudyante ginikanan kag mga pumuluyo. Sa asod-asod nga bomb threat sa syudad ginpatawag na sang alkalde ang Iloilo City Police Office para ipausisa kung sinong tawo kung grupo sa likod sining mga pagpamahog. Prioridad sang alkalde ang safety sa tanan. Kamalikawan nga masulit pa ang kaangay nga insidente. Ginainganyo man sang alkalde ang publiko nga hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado nga impormasyon kag magpabilin nga kalmado samtang nagapatigayon sa investigasyon ang kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Panungdong ni Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Lindley Barrientos sa Iloilo City Police Office nga untata na ang pagpalaptas ng bomb threat sa pila ka mga brutuan sa siyudad sang Iloilo. Matandaan nga una nga nakabaton sa bomb threat sang nabigad ang University of San Agustin Basic Education Department kag Iloilo Science and Technology University sa diin paagi sa social media ginpaagi ang pamahog. Dugang pa ni Barrientos, may 18 anyos na nga babae nga napasakaan sang kaso sa nabigad nga tuig bangudman sa bomb threat matapos naging comment sini sa isa ka post sang FB page sang ISAT University. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa kahon na balita dinabisuan man sa ISAT-U ang mga non-teaching personnel nga mag-work from home. Kag ang security personnel naman na mag-report sa ila regular duty agon mapabili ng seguridad sa campus. Matandaan nga kahapon nga adlaw makaduha ka beses nga nakabaton sang bomb threat ang bulutuan sa sulod gid damang sang isa ka adlaw. Ini ang abiso nagikan sa ISAT University Public Information Office. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Pasugtan sa Iloilo City Government ang temporaryo nga pagbukas ng sidewalk sa mga vendors sa Iloilo City kabayan sa preparasyon sa holiday season. Ginperma ni Mayor Raisa Treñas sa Executive Order No. 139 sa di naghatag sang lugar sa mga sidewalk vendors nga gusto magbaligya sang ila produkto sa panahon sang Pasko kag bag-ong tuig. Samtang ginpabilin man ang order, safety kag kalimpyo sa mga daladon. Pahayag ni Joy Gorsal, spokesperson ni Mayor Treñas, ang iyo oportunidad para sa mga manugbaligya nga makapangita sang legal kag organisado nga pagbaligya. Ang mga gina-identify nga areas sa pasugtan ng temporary open sidewalk vending amo ang Isnard Street, J.M. Basa, Ledesma Street, Valeria Delgado Street, Haro Plaza, Molo Plaza, Mandurriao Plaza sa mga petsa sa Nobyembre 15, 16, 22, 23, 29 kag 30. Amo man sa Disyembre 1, tubtob 31. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, DSWD Field Office 6 ang nagpalabot sang cash aid sa mga nabiktima sa bagyo sa probinsya. Sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. ni Marian Grace Ereñeta. Nagpalabot sa cash aid ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Pilar Capiz nga naapektuhan sa bagyo. Pinaagi sa emergency cash transfer o kung ECP may masobra 300 ka benepisyaryo nga naapektuhan sa bagyo na bilang nagbaton sa cash assistance. Kada benepisyaryo ang nagbaton sa 5,005 pesos bilang bulig sa ilang pag-recover kag makabakal sa ilang kinahanglanon. Giniwat ang pila sa barangay Dulangan sa Pilar. May gibutang man nga help desk on-site para magsaba sa concern sa mga benepisyaryo. Liwat nga panganumdum sa DSWD nga ang cash assistance sa dalong sa ECD program ang para lang sa disaster-affected beneficiary kag dapat hindi mabuhinan sa bisan sino. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
Pilipinas News. DSWD Field Office 6 ginpakamalaot ang ginapasuni pagkata o kung pagbuhin sa mga barangay opisyal sa Iloilo City sa AX nga ginabaton sang mga benepisyaryo. Departamento ginpasalig ang gilayon nga investigasyon. Radyo Pilipinas. Pero kanong balik sa balita si Marian Grace Eranieta. Ginaimbestigahan na sa karuang sa DSWD ang mga reports sa ginapasunig na gabuha sa bahin sa cash assistance na ginhatag sa mga pumululo sa idalom sa AX program sa pila ka mga barangay official sa barangay Kimpin, Sala, sa Haro, Iloilo City. Pahayag ng DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga ginapakamalaos ang departamento ang akto nga nagakuha sa bugos na pulig sa mga benepisyaryo. Pahayag pa ni Asik Dumlao nga ang ayuda para sa nagakinahanglan kag dapat bulog nga makuha kag hindi dapat pagbawigan ng pangbuhinan. Pasalig sa tagpamaba nga gilayon nga magahiwas sa investigasyon para ma-verify ang report ug mapasiguro nga ang mga responsable manabad sa layin. Payag sa DSWD nga may pinaman pa mga benepisyaryo ang nagpasuni nga may mga barangay official kag tanod sa barangay ang nagbuhin sa 8,000 pesos sa 10,000 itani nga ayuda. Dugang pa sa departamento kami mga residente mga sa barangay Lanit Haro na may parang mga reklamo kung nagpahayag na may barangay personnel ang nagabisita sa mga balay para kolektahon ang kabahin sa assistance. Pahayag sa mga benepisyaryo na wala sila sa choice kung hindi surrender ang parte sa cash assistance sa pisan ng kinapasyon nila kung sa diin makalto ang pondo. Liwat na nagpahanindong ang DSWD6 sa publiko na mga vigilante kontra sa mga individual o grupo nga nagakuha sa AX cash assistance. Giringgan yung man ang iba pang AX beneficiary na naka-eksperyensa sa pareho ng insidente na inipos sa pinakamalapit na opisina sa DSWD o kung sa mga staff. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang mga balita, cash na lang ang igahatag sa mga pamilya nga naguban sa puluyan sa syudad sa Iloilo kasunod sa paglaslas sa bagyong Tino kag bagyong Juan sa syudad. Ini ang plano ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas gipahayag ni Joy Fantilaga Gorsal tagpamaba sang alkalde. Gipahayag sining nga desisyon sa alkalde nga cash na lang ang ipanagtag bangod isa sa nangin assessment nakit-an nga hindi tanan nga pamilya may pareho nga damage kag nakaagom sang pareho nga guba sa ilang mga puluyan. Bangod mas naibaluan sang pamilya ang kinahanglan nila sa pagpakayo sang ilang mga puluyan. Ginpahayag na ni Gorsal para mapasiguro nga magkadto sa pagbakal sa materyales ng ilakas assistance ng mabaton, gindesignar sang alkalde ang Iloilo City Local Housing Office kag CSWDO nga monitoron ang ginhatag nga assistance sa mga pamilya. Ginpahayag na sini nga nakahanda na ang pondo nga igapanagtag sa mga naapektuhan. 10,000 pesos ang nahimo mabaton sa totally damaged nga balay, 5,000 naman sa partially damaged. Radyo Pilipinas News. SEC Iloilo ginpasangkad pa ang kampanya kontra investment kag Ola scam. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, Mga sobra 150 ka manunudlo sa probinsya ng Iloilo nagtambong sa Investor Protection Week Forum sang Securities and Exchange Commission Iloilo. Sunod kay Attorney Maria Cristina Montelibano, Director 2 sa SEC Iloilo, katuyuan sang forum nga ma-educate ang mga manunudlo na to sa concerns nila sa lending o kung panghulam sa di may pila sa ilang na biktima sa scam. Pila sa mga manunudlo na biktima sa advance fee scam kag online lending app nga hindi man lehitimo. Sa forum, gintudloan ang mga manunudlo sa mga lehitimo nga lending kag investment options nga makabulig sa ilang financial management. Gin-edukar man ang mga partisipante na to sa online financial scams kag kung paano kag diin sila makareklamo. Para inang panugyan sa SEC Iloilo nga kung maka-encounter sa mga kaangay sining scam, magpakigamot nila yun sa ila hensya upon sa kapulisan kag NBI para mataganig talupangot ang ila reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Commission of Higher Education Region 6 naghiwat sa Western Visayas Scholars Congress 2025. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Eranieta, Naghiwas ang kinaadman kagauswagan ng Western Visayas Scholars Congress 2025 ang CHED Region 6 sa University of San Agustin sa Iloilo City sa Webes na Nobyembre 13. Ang kahiwatan nagaserbe nga palagyan sa mga CHED Scholar kay grantees gikan sa mga ituhay nga higher education institution sa rehiyon nga magpakigbahin sa ilang insights, experiences kag handong padulong sa paglawas sa academic excellence, civic responsibility kag nation building. Kaping 400 ka mga scholar kag coordinator ang nagtambong sa Scholars Congress face-to-face kag pinaagi man online.
Sa mensahe ni Dr. Raul Alvarez, Regional Director sa CHED 6, sa mga CHED scholar ng pahayag niya nga pangimpusan sa maayo ang scholarship na ginhatag sa gobyerno kag usaron ang alam para magmaayo hindi lang ang personal nga pangabuhi kundi lagit man ang komunidad. Mensahe pa ni R.D. Alvarez nga ang paglabos ng excellence sa kabuhi ang never-ending kag wala nagaundan sa pag-graduate. Sa mensahe naman ni Atty. Cinderella Filipina Benitez Haro, ang kahimutan wala lang nagatuyo nga tipunon ang mga scholars sa rehiyon para sa ulugon ng ila academic achievement kundi para mapabaskugon ang ila engagement, leadership ag holistic growth. Naman itungay nga tupigo ang higpatpad sa kaliwatan sa mga resource persons, lakip diri ang empowering scholars shaping future, updates from the Office of Student Development and Services, lakip man ang Say It Right, the power of words in shaping your career, grounded locally, soaring globally, the scholars call to serve kag iban pa. Gimpangimbulangan naman ni Reverend Father Generous Bonesto, Vice President for Academic Affairs for Curriculum Development and Quality Assurance sa University of San Agustin ang CHED 6 sa pagpili sa universidad bilang host ng Scholars Congress. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Region 6 CHED Director Alvarez may mensahe antes ang niya pagsaylo sa CHED Negros Island Region. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. It is an honor to be with the best minds, the best students we have in the region. Ini ang mensahe ni Outgoing Commission on Higher Education o CHED 6 Regional Director, Dr. Raul Alvarez Jr. sa ginhirap na kinaadman kakausuwagan the Western Visayas Scholars Congress 2025 sa Webes, Nobyembre 13, kung sabihin kaping 400 ka mga scholar at coordinators sa kognasyon sa rehiyon ang nagtambong sa face-to-face kag online. Matungtungan nga magabiya si R.D. Alvarez sa CHED 6 matapos ay ginapong siya bilang Regional Director sa CHED Negros Island Region. Pangayang ni R.D. Alvarez nga ang Scholars Congress ang ulihin na niya nga event antes sa niya pagsaylo sa NIR. Mensahe ni R.D. Alvarez sa mga CHED scholar na magkinabuhi nga matinalamro doon kag usarong maayo ang scholarship nga ginhatag sa gobyerno para makapamaayo ang buwas damlag. Pagkatalusan si R.D. Alvarez ni Dr. Raul Muyo bilang bago nga Regional Director sa CHED Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Maring Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Lapas Plaza Football Ground ang nasgin pasanag pa. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Mas ginpasanag pa ang Lapas Plaza Football Ground para sa mga atleta na nagahampang sa isa sa makabig sports infrastructure sa siyudad sang Iloilo. Kinpaunahan ni Iloilo City Mayor Recepciones, kaupo ng Meralco Power Gen Corporation, Panay Energy Development Corporation, Gagawang Meralco Foundation ang official switching sang football lighting system sa Lapas Plaza Football Ground. Ang suga ang internationally compliant sa bilog ng Western Visayas na sarang manging venue sa dalagko ng mga sports event. Ang proyekto ang ginpunduhan sa kapin 17.8 million pesos para sa development sang infrastruktura. Magluwas sa pagpasangil sa sports activity ang pagpasanag sang Lapas Plaza, makapasangil man sang community spirit sang pumuluyo o nagalagaw sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa banwa sang Haniway. Radyo Pilipinas Sa balita ni Paul Tarrosa. Estado sa Regional Mobile Force Battalion 6 ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay San Julian, Haniway, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Romil, 41 anyos, kag residente sa Mina, Iloilo. Kaso nga rape ang ginapangatubang sang suspect sa karon yara na sa kustudiya sa Haniway Municipal Police Station ang suspect ang Police Regional Office 6. Padayon sa masangkad nga kampanya kontra wanted person sa gumatagan hustisya ang mga nabiktima sang mga suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 sa umaga. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga pangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, November 14, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga sa aton sining mga FB Live viewers na nag-upload sa aton sining pagpangalagad. Ako nagidlam ang inyong alagad ang inyong tagbalita kada aga General Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.